Ito ang tangway na nagsimula ng lahat. Ang Crimea ang teritoryong inangkin ng Russia noong 2000 at 14 sa kanilang unang kampanya ng agresyon laban sa Ukraine sa mga nagdaang panahon. Nang sinimulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine, naging pangunahing banta ng Russia ang Crimea. Dahil kayang magpadala ng barkong pandigma sa Black Sea, marami na ring nagbago mula sa mga unang buwan ng digmaan sa Ukraine. Ngayon, nahihirapan na ang Russia na mapanatili ang kontrol nito sa Crimea at patuloy na binabanatan ng Ukraine ang peninsula. Kamakailan, matindi ang pag-atake ng Ukraine sa Crimea na parang naging sementeryo ang lugar. Isa sa pinakamahalagang ari-arian ni Putin ito at isa rin sa pinaka-pinapahalagahan niya. Ang S-400 na madalas itinuturing na pinakamahusay na air defense system ng Russia, maliban sa S-500, nakakaunti pa lang ang mayroon, ay isang mapanganib na makinarya. Hindi bababa sa ito ay mapanganib pagdating sa pagpigil sa Ukraine na magsagawa ng mga uri ng pag-atake sa himpapawid na maaring magdulot ng matinding pinsala sa mga posisyon ng Russia. Ayon sa Army Technology, kayang magpalipad ng S-400 ng iba't ibang uri ng misil, kung saan ang pinakamalakas ay may abot na 200 at 48 milya. Kaya raw saluhin ng mga misilang ang target sa bilis na Mach 15 at sabay-sabay na 4 na iputok para wasakin ang paparating na target. Bawat S-400 na napapatumba ng Ukraine ay nagbibigay daan dito para makagawa ng panibago at mas ligtas na daanan sa himpapawid na maaari nitong gamitin para magpakawala ng matinding atake. Sa Russia, naging inutil ang isang S-400 ng Russia sa Crimea. Noong Agosto 31 iniulat ng United 24 Media na inanunsyo ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine. Main Intelligence Directorate ng Ukraine, ang matagumpay na operasyon ng Special Ghosts Unit na sumira sa infrastruktura ng Russia sa Crimea. Gumamit ang Main Intelligence Directorate ng Ukraine ng Telegram para sa anunsyo. Lumipad sila at sinunog. Muling winasak ng mga ghost ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine sa Crimea ang ilang mahahalagang target ng mga mananakop. Ayon sa anunsyo ng Post, ang mga mandirigma ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine Special Unit ng Ministry of Defense ng Ukraine na ghosts ay patuloy sa sistematikong proseso ng pagsira sa air defense system ng mga puwersa ng okupasyon ng Russia sa Crimea. Unti-unti, binabasag ng Ukraine ang infrastruktura ng Russia sa Crimea. Ang pag-atake sa S-400 ang nagpasimula ng sunod-sunod na operasyon at nagbigay daan sa Ukraine na sirain pa ang ibang mahalagang kagamitan. Mas marami pa tungkol dyan mamaya. Balik tayo sa S-400 iniulat ng Euromaidan Press na technical na hindi mismo ang S-400 ang nawasak ng Ukraine. Nananatili pa rin ang sandata sa Crimea. Ang napatamaan ng Ukraine ay ang 76 L-6AP radar ng S-400 system na halos kapareho ng pagsira sa buong sistema at misil. Kung walang radar, bulag magpapaputok ang S-400 kung kaya pa nito. Ang S-400 ngayon ay parang nakaupong pato na lang na maraming misil. Posibleng magplano ang Ukraine ng bagong drone strike laban sa S-400 pero tanging hinaharap ang makakaalam. Pero sa ngayon, may 200 milyong air defense system ang Russia na naging tumpok na lang ng bakal na walang silbi. Bakit mahalaga yon? Sa pagpigil sa S-400 na magpaputok, pinahina ng Ukraine ang depensa ng Russia laban sa drone attacks. At hindi sapat ang salitang pag-atake para dito. Sa loob ng 24 na oras, paulit-ulit na inatake ng Ukraine ang Crimea at 6 na kagamitan ang nawasak. Inaasahan ng Russia ang Crimea para depensa at pag-atake sa mainland Ukraine. Matapos sirain ng Ukraine ang radar ng S-400, agad nilang tinarget ang pasilidad ng GLONASS na ayon sa United 24 ay nasa ilalim ng protective dome. Ang GLONASS ay Global Navigation Satellite System ng Russia bilang pangunahing sagot sa Global Positioning System. Sabi ng Novotel, dinevelop ito ng Soviet Union noong 1900 at 70S bilang experimental military communication system at naging mas komersyal matapos ang Cold War. Kasalukuyang may 24 na satellite ang GLONASS para sa real-time na pagsubaybay, pagtutok, at paghahanap ng ruta.
Halos kapareho ng Global Positioning System ang sinasabi natin. Mas nahuhuli ang GLONASS kaysa Global Positioning System dahil may 31 satellite ang Global Positioning System. 7 pa kaysa GLONASS ayon sa Federal Aviation Administration. Gayunpaman, kahit na mas mahina ang Satellite Navigation System, isa pa rin itong kapaki-pakinabang na kagamitan at napatunayan na ito ng Russia sa buong digmaan. Sabi ng Chatham House, ang GLONASS ay kayang magbigay ng 78 talampakang accuracy at aktibo itong ginagamit ng militar ng Russia sa kanilang operasyon. Karamihan sa high-precision na sandata ng Russia, tulad ng long-range missile na pambomba sa Ukraine, ay nakaasa sa Global Naya Navigationaya Sputnikovaya sistema para tamaan ang target. Ayon sa Chatham House, mukhang magpapatuloy ang trend ng Russia sa pagtaas ng paggamit ng GLONASS upang palakasin ang kanilang militar. Isang simpleng konklusyon. Alisin ng GLONASS, bababa ang katumpakan ng mga sandata ng Russia. Hindi kayang sirain ng Ukraine ang mga satellite ng GLONASS system. Hindi posible ang magpakawala ng mga misil na sapat ang lalim at katumpakan papunta sa kalawakan para sa layuning iyon. Pero ang kaya gawin ng Ukraine ay yung ginawa nila sa Crimea. Ang pagsira sa pasilidad ng GLONASS ay nagpapahina sa paggamit ng Russia ng satellite navigation systems. Hindi natin tiyak ang ginawa ng GLONASS facility sa Crimea. Maaaring ito ang nagbibigay ng satellite navigation sa Black Sea Fleet ng Russia o mahalaga ito sa mga misil ng Russia laban sa Ukraine mula Crimea. Ano man ang layunin ng pasilidad, malinaw na target ito ng Ukraine. Isang target ang tinanggal ng Ghost Unit ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone. Kung akala mo doon lang huminto ang Ukraine, nagkakamali ka. Ang pagsira sa S-400 at GLONASS facility ay simula pa lang ng impyernong bumagsak sa sinakop na Crimea. Tinarget ng Ukraine ang isang base militar sa himpapawid at nasira ang 2 kagamitan ng Russia. Ayon sa Kiev Independent, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Vardiska Air Base na 8 milya mula sa Simferopol. Direktang tinamaan ng mga drone ang 2 Mi-8 helicopter na tig $30 milyon para sa Russia. Ang 60 balik mula sa mga drone na dolyar. 10,000 lang bawat isa ay magandang resulta sa kahit sinong tingin. Ang Mi-8 ay malayo sa pagiging pinakakahangahangang sasakyang panghimpapawid na mayroon ang Russia sa kanilang arsenal. Binuo noong Soviet era, tulad ng karamihan sa gamit ni Putin laban sa Ukraine. Isa itong multi-role transport helicopter. Yan mismo ang dahilan kaya tinarget ng Ukraine ang mga helicopter na ito. Ginagamit ang mga ito para maghatid ng kahit anong kailangan ng Russia mula point A papuntang point B, mapatropa, kargamento, o mga medical na supply. Ginagamit din ng Russia ang mga helicopter para sa medical na paglikas. Kung ipagpapalagay na hindi nito basta iniiwan ang mga tao sa labanan, tulad ng madalas gawin ni Putin sa kanyang pananakop. Ayon sa Center for European Policy Analysis noong Hunyo, mahigit 5% ng sugatang sundalo sa bansa ay hinayaang mamatay imbes na iligtas. Kaya mas ginagamit ang mga Mi-8 sa Crimea sa pagdadala ng sundalo at kagamitan papuntang Ukraine kaysa sa pagtulong sa mga gustong makaligtas sa panganib. Hindi na mahalaga, wala na ang helicopter. Hindi na magagawa ng depensa ng Russia ang karaniwang pagtanggi sa tagumpay ng Ukraine. Tulad ng pagsasabing drone lang ang nakasira kahit seryoso ang sitwasyon. Sabi ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine, hindi lang daw 2 Mi-8 ang napabagsak nila. May ebidensya sila sa anyo ng 41 segundong video na inilathala nila sa YouTube noong Setyembre 1. Nagsisimula ang itim-puting video sa first-person view or first-person view drone na lumilipad sa paligid ng paliparan. Umiikot at lumiliko ang drone habang naghahanap ng tamang target, tapos lumitaw ang isang Mi-8. Hindi na nag-aksaya ng oras ang operator ng drone. Ilang segundo lang matapos makita ang chopper, diretso nang pinapalipad ang kamikaze drone papunta sa katawan nito. Naputol ang video. Malinaw kung bakit sumabog ang drone at nawasak ang Mi-8. Pagkatapos, inulit pa ito. Dumating ang pangalawang drone sa parehong paliparan habang may helicopter ng Russia na nasa target na. Gayunpaman, nilampasan nito ang unang helicopter na nakita nito. Mahirap tukuyin kung bakit base lang sa kuha ng video, pero maaring ang unang helicopter ay yung nag-ground na ng unang pag-atake ng Ukraine. Kahit ano paman, dumaan ang drone sa unang helicopter at tumuloy sa isa pang nakapuwesto sa helipad sa likod lang nito.
Hindi na namin kailangang sabihin kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Tumama ang drone malapit sa target. Hindi eksakto sa mismong target. Malapit nang lamunin ng apoy ang pangalawang miwalo na pwedeng sumabog. 3 kagamitan na, kasama ang nawasak na S-400. Hindi pa tapos ang Ukraine, at ganoon din ang video footage. Sa bandang 30 segundo, may isa pang target na lumitaw. Mahirap itong makita sa una, na parang bahagi lang ng baybayin ng Crimea. Di nagtagal, lumapit ang drone at nakita na tugboat pala ito. Target ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine operator. Sa puntong ito, alam mo na ang mangyayari. Bumangga ang drone sa target nito at naputol ang video habang sumabog ang drone. Ayon sa Newsweek, ang drone na tumama ay pinaniniwala ang Buk 2,170 na military tugboat. Ang mga ganitong uri ng bangka ay hindi direktang banta sa Ukraine, gaya ng ipinapahiwatig ng kanilang pangalan. Ginagamit ang mga ito para hilahin ang ibang barko, lalo na yung kailangang kumpunihin. Gayunpaman, binanggit sa opisyal na website ng Black Sea Fleet ng Russia na maaari ring gamitin ang mga bangkang ito sa pagsasagawa ng operasyon sa pag-apulan ng sunog, na posibleng makapagligtas ng ibang mga barko na maaaring tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Kaya malinaw kung bakit napagpasyahan ng Ukraine na sirain ang bangkang ito. Nawasak na halos ang Black Sea Fleet ng Ukraine, nawasak ang 1/4 gamit ang drone at misil, bago nagpasya ang Russia na iatras ito ng husto. Ang mga barkong tulak tulad ng Buk 2,100 at 70 ay mahalagang sumusuportang sasakyang dagat para sa mga barkong pandigma na ito. Kung muling ipakikilala ng Russia ang mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet sa daluyan ng tubig na pinagmulan ng pangalan ng fleet, isa na lang ang mababawasang barko na susuporta sa mga barkong pandigma na iyon. Dapat bang targetin ng Ukraine ang mga ito gamit ang drone at missile attacks? Pero may isa pang dahilan kung bakit tinarget ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine ang barkong tulak na ito. Ayon sa Kiev Independent, sinimulan kamakailan ng Special Naval Forces ng Russia gamitin ang barkong ito para sa underwater sabotage operations. Di malinaw ang mga operasyong iyon ayon sa ulat ng outlet. Gayunpaman, mabilis na nagbigay ng pahayag ang Main Intelligence Directorate ng Ukraine kung bakit naging target ang barkong ito, kung saan sinabi nila na ang pagkasira ng tugboat ay malaki ang epekto sa kakayahan ng elite na unit ng Russia sa labanan. Sabi ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine, malungkot ang naging katapusan ng barkong iyon, pati na rin ng isa pang air defense system ng Russia. Hindi lang S-400 ang air defense system ng Russia. Mas karaniwan ang S-300 na dinevelop noong Soviet at unang ginamit noong 1970. Mas marami ang S-300 kaysa S-400 dahil sa tagal nito. Luma na ang S-300 pero epektibo pa rin laban sa ilang sandata ng Ukraine mula Soviet era. Nagpadala ang Rusya ng S-300 sa iba't ibang bansa at ito ang pangunahing depensa sa himpapawid ng Iran at Syria. Ang mga S-300 ay may mga radar na kayang magbantay ng mga target hanggang 185 milya ang layo at nagbibigay ito ng tracking at launch data sa sasakyang nagdadala ng mga misil habang ginagawa ito. Kapag nakalock sa target, bawat sasakyan ay pwedeng maglunsad ng hanggang 2 misil na tatama sa target. Kung nais ng Russia na gumamit ng maraming S-300 na sasakyan, maaari nitong ikonekta hanggang 12 nito sa isang radar na nagpapahintulot na makapagpaputok ng 12 misil ng sabay-sabay laban sa isang target. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, 5 minuto lang pagkatapos suminto ang launcher vehicle, maipapadala na agad ang mga misilang sa himpapawid. Luma na ang S-300 pero epektibo pa rin. Di tulad ng tinanggal ng Ukraine sa Crimea. Ayon sa Kiev Independent, ginamit ng Ukraine ang parehong taktika sa S-300 tulad ng sa S-400. Imbes na harapin ng Ukraine ang malalaking, delikadong sasakyang naglulunsad ng missile, tinarget nila ang radar system ng S-300 gamit ang drone. Sabi ng Kiev Independent, nangyari ang atake noong Agosto 30, kaya hindi malinaw kung S-300 o S-400 ang unang nawala sa puwersa ng Russia sa Crimea. Isa na namang air defense system ang nabulag at hindi na mapipigilan ang mga susunod na pag-atake ng Ukraine sa himpapawid. Nagbahagi pa ng dagdag na detalye ang Crimean Wind Telegram channel. May sunog ngayong araw malapit sa paliparan ng Saki sa Nova Federivka. Ayon sa Crimean Wind Monitoring Group gamit ang satellite imagery. Mas maaga, naglabas kami ng larawan ng 3 hanay ng usok sa isang bahagi ng paliparan. Ngayon, malinaw na kung saan ito nangyari. Kinumpirma ng Ukrainian Special Operation Forces
na ang usok ay mula sa nasirang S-300 radar ayon sa kanilang pahayag sa Telegram. Ayon sa kanila, dahil sa mga aksyon ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine noong Agosto, 30 nasira ang radar ng S-300 sa military airfield sa Saki. Hindi talaga nakaligtas ang Crimea sa mga drone ng Ukraine nitong mga araw. Sa pagbagsak ng S-300, nasakop natin ang 5 pang kagamitan, bukod pa sa S-400 na nagpasimula ng lahat. May isa pang target ang Ukraine na ayon sa Euromaidan Press ay hindi na kayang palitan ng Russia marahil dahil hindi na ito ginagawa ngayon. Ang target ay isang radio telescope, 70 radio telescope mula pa noong panahon ng Soviet. Ayon sa outlet, bahagi ito ng air defense formations ng Russia sa Crimea, pero isa itong telescope. Anong gamit nito sa Russia? Bakit mahalagang target ito sa Ukraine? Ang sagot ay nasa kung ano ang minamasdan ng telescope. Ginagamit ng Russia ang radio telescope, 70 para bantayan ang mga satellite constellation. Balikan mo ang isa sa mga target na nabanggit natin at maaalala mong napag-usapan ang pag-atake ng Ukraine sa pasilidad ng Global Naya Navigationaya Sputnikovaya Sistema. Tumutulong ang radio telescope, 70 teleskopyo sa Russia na bantayan ang mga satellite ng Global Naya Navigationaya Sputnikovaya Sistema. Walang teleskopyo, walang mata. Maaaring hindi matukoy ang mga problema at mahirapan ang Russia i-coordinate ang satellite constellation mula Crimea. At ngayong wala na ang radio telescope, 70 ng Crimea, hindi na makakakuha ng panibago ang Russia sa Crimea. Kakaiba talaga ang radio telescope. Ayon kay Dmytro Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine. Itinayo ito noong panahon ng Soviet para subaybayan ang mga satellite constellation. Natatangi ito sa uri nito. Ngayon, wala na ito. Tulad ng iba pang sinira ng Ukraine sa Agosto na nagdulot ng malaking pinsala sa Russia sa mga long-range na atake. Ginawang sementeryo ng Ukraine ang Crimea para sa mahahalagang kagamitan ng Russia sa ilang araw lang. Napinsala ang mga air defense system, nasira ang mga helicopter, lumulubog na ngayon ang isang tugboat sa Black Sea, at napatumba ang mahahalagang bahagi ng Crimean GLONASS system. Ano ang ipinapakita nito? Alam ng Ukraine ang ginagawa nito sa pagbawi ng Crimea matapos ang illegal na aneksasyon ng Russia. Makikita natin na may kampanya ang Ukraine para sistematikong pahinain ang depensa ng Russia sa Crimea. Ayon sa United, 24 naniniwala ang Main Intelligence Directorate ng Ukraine na humihina ang infrastruktura militar sa Crimea dahil dito. Bawat matagumpay na pag-atake, tumataas ang tsansa ng mga susunod na pag-atake. Pinakamalinaw natin itong nakita sa pagkasira ng Crimean S-400 at S-300. Ang parehong sistema ay nilikha para pabagsakin ang mga drone, misil, at eroplano ng Ukraine. Kapag naalis sila, o kahit na masira lang ang kanilang mga radar, hindi na nila kayang magpaputok ng mga misil na pumipigil sa Ukraine na magsagawa ng mas maraming pag-atake mula sa himpapawid. Ngayon, S-400 ang tinamaan sa Crimea. Bukas, baka buong paliparan o base ng hukbong dagat na ang target. May isa pang mahalagang nakamit ang Ukraine sa mga pag-atake sa Crimea. Mula sa pananaw ng propaganda, muli nitong napahiya ang Russia. Pinatunay ng Ukraine kay Putin na hindi niya kayang ipagtanggol ang teritoryong inagaw niya noong 2014. At para lalong mapahiya si Putin, sinubukan talaga ng Russia na gawing hindi mapasok mula sa himpapawid ang Crimea, ilang buwan lang ang nakalipas. Noong Mayo, iniulat ng Defense Express ang sinabi ni Pletenchuk na mas matindi ang depensa sa himpapawid doon kumpara sa ibang bahagi ng Russia. Mahalaga ang Crimea para sa Russia. Sabi ng tagapagsalita ng hukbong dagat noon, mas mataas ang depensa sa himpapawid sa peninsula kaysa sa ibang bahagi ng Russia. Sa pagtatapos ng Mayo, iniulat ng Kiev Post na napag-alaman ng mga gerilyang Ukrainian na pinapalakas ng Russia ang depensa nito dahil ito sa takot nila sa drone attacks. Ang mga depensang iyon at iba pang itinayo ng Russia sa Crimea ay inaasahang pipigil sa drone ng Ukraine na makapinsala matapos ang panibagong pag-atake. Malinaw na hindi ito epektibo. Nalaman na ni Putin na halos di naligtas ang Crimea sa mga drone ng Ukraine. Kahit ang mga sistemang dapat pumigil sa mga drone gaya ng S-400 at S-300 ay mahina rin
Dahil alam ng Ukraine kung anong bahagi ng mga sistemang iyon ang tatamaan, dapat handa ang Rusya. Ang Crimea ay pinoprotektahan ng mas maraming air defense systems kaysa sa karamihan ng ibang rehiyon ng Rusya o ng sinakop na Ukraine. Pero sa ilang araw lang, napatunayan ng Ukraine na walang saysay ang lahat ng mga paghahandang ito. Masyadong matalino ang Main Intelligence Directorate ng Ukraine at sobrang epektibo ng mga drone nito. Malamang ay makakarinig pa tayo ng balita tungkol sa mas marami pang pag-atake sa loob ng Crimea sa lalong madaling panahon. Ngayon na marami sa mga sistemang dapat sana'y pumipigil sa mga pag-ataking ito ay nawasak na. Habang bumabagsak ang depensa ng Crimea, tuluyang gumuho ang opensiba ng Russia ngayong tag-init. Ang inaasahang magiging pinakamalaking tagumpay ng Russia sa 2025 ay nauwi sa lubos at ganap na kabiguan. Dahil nabigo ang bansa na makamit ang alinman sa mga layunin nito simula pa noong tag-init, alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabagong mga pag-atake ng Ukraine sa Crimea. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.